At ano yan? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. So walang kaduda-duda na mayroong kapasidad itong presidente na bangag na i-authorize ang sa publiko ng tax filings. Pero tingnan ninyo, babalik ako ulit yung slide ha. After assessment. Ano ba yung sinasabi na after assessment? Ang after assessment, kapag ikaw ay nag-file, sinasabi ng BIR na mali ang dineklara mong income at therefore mali ang iyong binayarang tax. So, ang tanong, hindi issue ang kapasidad or authority ng presidente na isa publiko ang tax filing ng kahit sinong tax filer. Ang issue, meron bang assessment na ginawa sa mag-asawang Mans and Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Pero malinaw ang batas. So ayan, no? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines. So anong assessment ang pinag-uusapan nila? As far as I'm concerned, kung meron mang assessment, ongoing pa yon. Dahil meron namang proseso yan. Hindi naman yan mabilisan na palibasa, in-assess ka ng BIR, yun na yun. Pwede mo pang i-dispute yan. So sa akin, yung confidentiality ng tax filings is absolute. Ang only instance na pwede mabuksan kapag merong otoridad na binigay ang presidente. Pero ang presidente, pwede lang magbigay ng otoridad matapos ang isang assessment na wala namang kahit anong assessment laban kay BP Sara at ang kanyang asawa. So siyempre, ang conclusion natin, dahil wala namang assessment, wala pa rin bisa yung ginawa ng presidente na magbigay ng otoridad para buksan ang mga tax filings ng mag-asawang Mans and Sara Duterte Carpio kasi nga nasaan ang assessment na hinahanap or requirement para maisa publiko. Walang assessment eh. So anong otoridad mo para mag-disclose sa publiko ng tax filings malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso at syempre ang Senado bilang isang impeachment court ay kabahagi ng Kongreso ay nag-require na hindi lang authority of the President kung hindi assessment. Pero syempre, walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisang publiko niya madadawit o madidiin na si BP Sara sa charge ng graft and corruption. Julul. Hindi po ganun yun. Dahil by themselves, ang income tax filing ay magpapatunay lamang kung magkano dineklara mong income, magkano binayad mong tax. Now, at most, ang pwede nilang gawin gaya nung ginawa sa panahon ni Corona kung saan nagbigay testimonya itong si Kim Henares na dating BIR Commissioner. At ang kanyang testimonya yung binayag na buwis over the years ni dating Chief Justice Corona ay napakaliit kung ikukumpira sa naging assets ni Corona. Now, yung ganyang testimonya ba ng isang BIR Commissioner base sa mga tax filings na isinapubliko rin noong mga panahon na yon ni Noynoy Aquino, yan ba'y nagpapatunay ng graft and corruption? Hindi. Kung maaalala nyo, hindi naman na-convict si Corona dahil sa unexplained wealth na gusto sanang patunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Kim Henares dahil yung conclusion ni Kim Henares na yung taxes na binayad, yung kita na dineklara ay hindi proportionate doon sa nakalap na yaman ni Corona. Hindi naman yun ang naging basehan sa kanyang conviction, hindi sa unexplained wealth, hindi sa graft and corruption, na ang basehan lamang ay doon sa hindi pagdedeklara ng tamang Statement of Assets of Liabilities and Net Worth or SALN ni Corona, full stop. Pati nga yung mga dollar deposit na nasiwalat ni Conchita Morales na naisa publiko maski na ito ay pinagbabawal sa foreign currency deposit law, no, ay nabaliwala. Kasi well, hindi siya nabaliwala, but yun yung yaman na hindi na-deklara sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth. Ibig sabihin, maski protektado ang mga dollar deposits, pero dahil napatunayan na merong ganyang dollar deposits, dahil si Corona naman ay nag-waive na kanyang secrecy of the bank deposit law, kasama na dun sa mga dollar deposits niya,
ang napatunayan ng Kongreso, dapat yung dollar deposit na yon na-include sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth na hindi naman na-include. So yun ang naging dahilan sa conviction. Hindi dahil sa graft or corruption, hindi dahil sa unexplained wealth. Dahil on its own, ang tax declarations, ang tax filings at saka yung mga buwis sa binayad can only show na on its totality, over a period of time, hindi tama yung assets katumbas doon sa sinasabing kita taon-taon at buwis na binayad. Para mapruebahan ang graft and corruption, kinakailangan pa rin ng ebidensya ng pangungurakot. Kapag wala kang ebidensya ng pangungurakot, magre-rely ka lang doon sa batas na nagsasabi na kapag unexplained wealth ang pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, po pwede magkaroon ng presumption na yan ay ill-gotten. Pero po pwede naman yan maribat. Nagbenta ako ng lupa. Dati walang balor. Ngayon, mahal. Di natural yan na explanation. Kaya biglang lumobo ang iyong assets, no? At ang iyong net worth. So hindi pa yun automatic. It only gives rise to a presumption na po pwede pang maribat. So sa akin, kung ang kanilang pakay sa paggamit ng mga tax filings ay para pruebahan ang unexplained wealth or di naman kaya graft and corruption, hindi po yan tatayo. Kasi nangyari na po yan kay Corona, hindi naman po naging sapat yung ganyang mga dokumento para mapatunayan ang graft and corruption or di naman kaya ang unexplained wealth. Isa pa po, kinakailangan material, kinakailangan relevant. Paano nila sasabihin na yung at siyempre at ang BIR? In other words, bago ka makagamit ng ebidensya, ang definition mismo ng material at relevant ay ito yung mga bagay-bagay na magpapatunay ng mga paratang sa hukuman. Paano mo alam na ito yung magpapatunay ng paratang na siya'y kurakot, samantalang hindi mo alam kung anong sinasabi ng mga tax filings na yon? So on that point alone, talagang anong materiality, anong relevance, wala ka naman kasi kahit anong ebidensya pa na napapakita na kurakot si BP Sara. Ang tanging napakita nila ay nag-withdraw ng milyones sa bangko. Pero ang mga bank officials mismo nagsasabi, bagamat ito hindi nangyayari araw-araw, wala namang illegal dito sa pag-withdraw. Dahil pag-withdraw lang yan. Kaya tama naman yung ginawa ng abogado ni BP Sara, no cross your honor. Kasi wala naman silang napruebahan other than nag-withdraw. Nasa ang ebidensya ng pangungurakot, nasa ang ebidensya ng unexplained wealth. Yan ang problema ng prosecution. Wala kasi silang mapakitang ebidensya either ng yung mga marangyang kayamanan, gaya ng nangyari sa kaso ni BP Binay noong mga panahon na yon, at wala sila talagang ebidensya kahit sinong magsasabi, kurakot si BP Sara. O narinig nyo na, yung nakakulong na kidnapper na si Madriaga, na pati ako pilit na sinisira na ako daw ay kaya lang ko siya pinakulong dahil tinutulungan daw niya yung mga farmers na naging victim ako ng land grabbing. Hindi na nila pipresenta. Kasi nakita nila sa format ng impeachment na nakikita ang buong daigdig, magiging katawa-tawa lang sila kung gagamit sila na isang tao na minsan nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kidnapping at ngayon nakakulong na naman. Mabuti sana kung siya nagkamali nung minsan na pagbigyan ng Korte Suprema na reverse ang death penalty on automatic review. Pero nakakulong na naman. Paano mo naman paniniwalaan yung ganyan? Paano nyo rin paniniwalaan yung tao na nagpaparatag sa akin ng mga kriminal na mga bagay? Siya'y nakakulong, siya'y nakakulong. Dahil nga sa capital offense. So, pati yung sasabihin sana ni Madriaga na siya ang nag-deliver ng pera galing sa confidential funds na wala na parang bula. Diba? Kasi alam nila sa format na lahat ng tao nanonood, pagtatawanan sila ng taong bayan. Dahil sa ngayon, naka-4 na silang testigo o 5, wala pa silang napapatunahin na kahit ano. Bakit? Kasi yung 5 testigong napresenta na nila, walang personal knowledge sa kahit anong mali na ginawa ni BP Sara. Ano bang personal knowledge nila? Wala. Yung 3 taga-NBI nag-imbestiga pero wala naman sila dun sa mga pagkakataon na di umano gumawa ng krimen si Inday Sara. Yung 2 bank officials, ang nagsabi lang nila is nag-withdraw pero wala naman silang kinalaman. Wala naman silang sabing illegal dun sa withdrawal na yan. Dahil lahat naman ay ayon sa standard operating procedure na nag-withdraw.
O so ano napatunayan nila? Wala. And yet ilang araw na. Umaabot na sa 275 million ang nagastos nila. Wala pa silang napapatunayan kahit ano. At ngayon naman, gagamitin nila itong mga tax filings in Inday Sara. Again, for what? Paano nyo sasabihin na yan ang ebidensya ng pagnanakaw, ng pagiging korap, hindi nyo alam kung ano ang linalaman ng mga tax filings? How could it be relevant and material? Diba? At siyempre, itong Marcos Neto, bagamat sabi niya, hindi naman ito bira kay Inday Sara kung ako ay mag-authorize na buksan. Julol ang aking masasabi. Ikaw ang utak ng flood control scam, ikaw din ang utak ng impeachment dahil gusto mong manatili sa pwesto forever and ever at ang gusto mo masira si Inday Sara nang hindi na makatakbo at hindi na maboto dahil alam mo na pagkaroon ng eleksyon, wala kang kahit sinong mailalaban kay Inday Sara. Kaya ako, ang advice ko, dahil maski ikaw ay pinabuksan mo ang tax filing na wala namang mapapatunayan na pangungurakot, ikaw maghanda ka na. Dahil pag hindi ka lumayas ng bansa, makukulong ka. At yan ang dapat na ginawa namin matapos na sinipa at sinuka ang inyong ama. Dapat ipinakulong namin kayo dahil sa inyong mga kayamanan na ninakaw sa kabanang bayan, sa torture, pagpapatay na ginawa ninyo sa ating mga kababayan sa panahon ng martial law. Tandaan mo yan. Magbabayad kayo ngayon sa inyong mga kasalanan. Hindi na kami papayag na sorry, uulitin na lang namin uli yan pag kami nagkabalik sa posisyon. Hindi na magpapatawad ang taong bayan, ang sigaw ng taong bayan, Marcos Jr., katarungan. Hahalika sa malamig na bakal ng rehas. Sa impeachment trial po, natanong yung mga bank manager na nag-encash ng malaking pera, no? Nagtaka sila dahil bakit hindi ito kagaya ng mga nakagawian siguro nila na by check ang pag-release at hindi po cash, no? Ano po ang masasabi nyo dito? May mali po ba rito? May naapakan po ba o paglabag sa mga patakaran na nakakasaklaw sa mga bangko sa ginawa ng OVP at ng DepEd during sa panahon po ni VP Sara? Yes, Sir Admar. So, una sa lahat, kailangan nating i-discuss ano po ba yung mga transactions na under sa AMLC. So, meron po tayong tinatawag na covered transaction at meron din tayong suspicious transaction. So, covered transaction, ito yung mga transaction sa bangko which is 500,000 and up. So, automatically, once na nag-transact ka sa bangko ng 500,000 and up, naka-report na po ito. So, based on the amount alone. So, not necessarily suspicious siya. So, under naman din sa isa, suspicious transaction, regardless of the amount, pwede siyang ma-report as suspicious kung kahina-hinala yung transaction. So, ano po yung example nito? Ako po ay naging branch manager for 30 years din. So, for example, meron po tayong kliyente na vendor lang. Vendor. For example natin, fishbowl vendor. So, siguro kung kinikita niyan, sabihin natin mga 2,000 a day o 3,000 a day. Pero bigla siya nagdeposito ng 100,000. So, pwede siya maging kahina-hinala kasi outside siya doon sa historical deposit transaction niya or deposit pattern. So, pag may mga amount na biglaan na malaki, pwede siya mag-fall under suspicious transaction. Again, let us clarify, suspicious pa lang po ito. There's nothing pong illegal or wala po na-violate. Pwedeng kahina-hinala pa lang po ito. So, with regards naman po dun sa papanood natin sa impeachment, yung sinabing unusual yung transaction, ang sa akin po kasi bilang branch manager, ang nabanggit po ng manager ng Land Bank, ito po ay unusual. Unusual compared to what? Kumbaga, kinumpara niya saan? So, pwede kasi different branches have different profile. For example, ang branch mo nasa isang residential lang,
expected ang nature of transaction nito, volume ng transaction nito, pwedeng maliit lang, 5 million, 10 million. Kung meron ka naman sa highly commercialized na branch, for example, Makati, pwedeng ang mga transactions yan umabot ng 20, 50 million, 100 million, which is nagmamatch dun sa profile ng area mo. So, nung sinabi ni manager na unusual ba to based dun sa historical ng branch na yon? O unusual ito based lang sa experience mo? Pwede kasing hindi ko po masyadong nadinig kung gaano na siya katagal dun sa Shaw Boulevard branch ba yon. So pwede pong bago lang siya doon. So nung sinabi niyang unusual, pwedeng unusual to based dun sa personal experience niya. Pero kung dun sa tagal sa branch, baka hindi po siya unusual dun sa branch na yon. Opo. Sir Marvy, eto pa. Di ko lang alam ha, pwede ka magbigay ng opinion mo, pwedeng hindi. Pero ang napuna kasi ng ating mga kababayan, may pareho silang termino na ginamit. Tapos, alam mo yung parang gumagawa ng intriga, no, para maka-raise ng question mark. Tinatanong kung illegal, hindi agad, alam mo yung hindi agad tinutumbok, kailangan mo pang pasikot-sikutin. Nag-explain sila na hindi naman talaga illegal, pero ayaw din nilang sabihan na unusual pero hindi illegal. Parang gano'n. Ayaw nilang gano'ng tumbukin eh. Medyo umikot-ikot pa. Kaya magdududa ka doon sa the way na sila po ang ay sumagot. Ganun din po ba ang inyong mahirap ba na sabihin na unusual pero hindi illegal? Yun po ang nagiging tema ngayon po, no? Either yung mabalik po tayo, covered transaction and suspicious transaction. Wala pong termino na unusual under AMLA. So it's either covered or it's suspicious. Meron po akong gustong i-share dyan sa unusual na yan, no? Ito based sa aking experience. Tuwing linggo po, nagsisimba ako. And then sa labas ng simbahan, meron pong isang pulubi na nangihingi ng pera sa mga taong lumalabas sa simbahan. So binigyan ko ng pera tong pulubing to. And then pumunta ako magbe-breakfast sa fast food. Nakita ko yung pulubi na umorder ng mas mahal pa dun sa in-order ko. Ako, basic na kape lang sa sandwich. Pero siya, complete hot cake, may hash browns pa eh. So para sa akin, unusual yon. Pero doon sa mga staff, doon sa fast food na yon, parang hindi unusual sa kanila eh. Siguro araw-araw kasing nila nakikita yung pulubing yun na kumakain after mamali mo sa simbahan. So, yun po ang sinasabi ko na baka doon sa manager na po yun, unusual sa kanya yun, baka galing po siya sa isang branch na residential o maliit lang ang volume ng transaction. Noong nalipat siya sa government, sa isang land bank branch na malapit sa isang government agency like yung DepEd, biglang malalaking transaction na. So para sa kanya, based on her personal experience, very unusual. Kasi nasanay siya sa maliit na transaction. Kaya sa bangko po, kung ang present sa'yo na cheque is complete, nandun yung authorized signatory, nandun yung amount, nandun yung date, tama naman po lahat. So wala pong unusual doon. So napanood ko rin at nabanggit na merong notice in advance. And then meron ding supporting parang document o explanation on the transaction. So kung meron pong binigay dun sa manager, alam niya yung nature ng transaction, dapat hindi po siya nagugulat o wala pong unusual. Yun po yung sa akin po Kasi expected ko na pag government agency, syempre mga budget niyan into billions, pwedeng malalaki talaga yung transaction niya as a government agency. Pero kung ako ay na-assign lang sa branch, for example sa residential, sa Marikina, maliliit na transaction lang ang na-experience ko. Pagdating niya sa government agency, malalaking transaction, baka kaya nasabi niya unusual. Opo. Eto pa, kasi
ang nababanggit or ang posibilidad kasi hindi pa naman sinasabi kung para saan talaga yung pera na yun, no? At ang isa sa mga iniisip, wala din silang karapatan yung bangko na magsabi kung saan ba galing ang perang ito, no? Yung encashment na yan ng pera. At nababanggit nga na possible ito ay confidential o intelligence fund na maaaring diskarte ng ahensya kung paano niya ito ibabayad or intended na ibibigay. Walang pakialam ang bangko, dapat hindi rin siya magbigay ng komento ukol dito. Tama po. Maliban na lang kung meron siyang nakitang illegal doon sa proseso. Bakit pa siya magbibigay ng komento rito? Di ba? Tama po. Kagaya po, sa isang regular transaction, halimbawa experience ko sa bangko, meron isang regular client na ang balance na account niya is around 100,000 lang. Bigla siya magde-deposit ng 5 million. So, ang ginagawa po ng mga bangko is tinatawagan yung client na yun to determine saan po galing yung 5 million na yun. So, pag sinabi niya nagbenta po kami ng property, hinihingi po ng bangko yung copy ng deed of sale just to establish the legitimacy of the transaction. So, pag wala pong naibigay, pwede pong i-file na suspicious transaction siya. Pero kagaya nung nabanggit niyo po na at kagaya nung napanood natin na may advance notice. Mabigat sa akin kasi baka first time niya doon sa branch na yon na timing din na first time na nagkaroon ng Intel Fund kasi kilala naman natin ang mga Duterte, yung paglaban po nila sa insurgency, yung role nila po, unang ang hiningi na position is yung sa security nga. So, nandyan naman, binigay naman yan sa unang bahagi ng kanyang termino yung Intelligence Fund. So, na-timing lang na naging branch manager siya doon at never pa siyang naka-experience, mas maigi ba na ang maging witness, pinaka-pinuno mismo ng Land Bank para maikumpara. Ito bang halaga na ito na ini-encash, unusual ba? Compare natin sa ibang mga ahensya ng gobyerno na merong intelligence at confidential fund. Para makumpara talaga kasi hindi malawak yung karanasan nung Land Bank manager na in pagdating sa ahensya ng gobyerno na nakakasaklaw may hawak po na confidential o intelligence fund. Natumbok niyo po, Sir Admar. Kagaya po nung una kong sinabi, yung pambungad po natin, nung sinabi po na manager na unusual compared to what? Dapat sinabi niya unusual to kasi 10 taon na ako dito o 15 years na ako dito na hindi pa ako nakaka-experience ng ganitong kalaking transaction. Pero tama rin po kayo na pwedeng hindi siya nakaka-experience ng ganong kalaking transaction, pero legally, binigay naman yung budget ng confidential fund sa Office of the Vice President or sa DepEd. Binigay naman po. So there's nothing illegal. So kung nagkaroon ng transaction for the confidential fund, COVID po ito. COVID ito ng budget, COVID po ito ng policy dun sa confidential fund. So dapat walang term na unusual kasi explained po yung transaction. So, At kagaya sa mga ibang witness, sana yung mga senator judge mag-isip din, saglit lang, competent ba siya na magkumpara lang based sa kanyang experience. Doon sinasabi nila almost 3 dekada na sila, pero first time nga nila na ma-encounter itong ahensya ng gobyerno na suddenly mayroong intelligence fund. Tanongin natin, yung ano na lang, book sa kabuuan, yung Land Bank na lang, kung unusual ba talaga ito. Halimbawa, OP, Department of National Defense, DND, ano pa ba yung may mga intelligence fund kung hindi ba yan sila nag-i-encash? Tama po. Sir Admar, kung susundin natin yung logic na sinasabi ng manager, dapat kung pwede nating tanungin ang AMLC, yung branch ba ng Land Bank kung saan nagkaroon ng hundreds of millions of withdrawals yung sa mga DPWH natin, ni-report ba as unusual o suspicious?
Kasi mas suspicious yun kasi hindi yung confidential funds eh. Payable ata ito sa mga contractor. Pero bakit hindi MC ang ginamit, manager's check? Bakit cash withdrawals? So kung susundin natin yung logic ng branch manager ng land bank, tanungin natin ang AMLC na yung transaction ba ng DPWH is Unusual. unusual and reported. Mm. So kung hindi siya reported, pagtas kinumpara mo dito din sa transaction ng DepEd na unusual, hindi po nagtutugma. Hindi siya nagmamatch. So mas meron pong pwede maging kahina-hinala yung land bank branch na nag-allow ng cash withdrawals dun sa mga DPWH engineers, contractors. Bakit cash withdrawal? Pwede naman bayaran yung contractor na manager's check. Ito ba ni-report dahil ito mas kahina-hinala po ito. Opo, ang problema lang po dito, wala namang nilabag. Bakit pinamumukhang merong paglabag? Kasi kung Tama po. unusual lang talaga siya, dapat nakita na yan ng mga mambabatas pa noon na hindi talaga pwede mag-encash ng ganito, may limit na. Pero kung pinapahintulutan, bakit gagawan mo ng kontrobersya? Meron pang isa Sabi pa ng mga senator judge mismo na 4 na beses, 10 beses na unusual. Parang ganun pa Parang iniintriga na may something na question doon na kahit wala naman po. Pero kung ikaw ay makikinig at hindi mo talaga mababalanse, no? Iisipin mo talaga na may ginawang masama. Lalo na yung yung naratibo po, Ginong Marvy. Tama po. Actually, yung manner ng pag-withdraw, kagaya po na nabanggit nyo, is parang hindi na saklaw doon sa para magkaroon ng conclusion yung branch manager Kasi how the confidential funds will be disbursed, nasa policy na po yun ng ahensya na humahawak ng confidential funds. Ang concern lang po ng bangko is yung withdrawal ba para saan? Kung na-determine naman na ito ay para sa confidential funds. Saka po, ang isa po, Sir Admar, na tinitingnan natin dito, ang ahensya po ng gobyerno ahensya ng gobyerno ang nagwi-withdraw. Hindi po ang VP. Hindi niya ito personal account. So ito po ay account ng Office of the Vice President and account ng DepEd. So ang alam naman natin kahit sa corporate setup, hindi naman po ang funds ay hindi kontrolado ng isang tao lang. May check and balance yan lagi. May mga control measures. Meron po tayong maker, prepared by, reviewed by, approved by. So, kung sinabi natin na withdrawal to from the DepEd, withdrawal ito ng ahensya. Hindi ito withdrawal ni VP. Withdrawal ito nung office ni VP. Not necessarily transaction of the VP herself. Tsaka ito pa po, Sir Marvy. Advance sila nagsabi, advance din lang hinanda ang pera. 'Di ba? Kung ikaw ay may question at illegal yung ginawa, bakit mo ihahandang pera? Di dapat pigilan mo siya. Ay, saglit lang po, parang hindi po ito tama. Pero pinahintulutan niya, nakapirma siya. So bakit pa, alam mo yung intriga lang yung natin, concern natin. No? Tama po. Parang Tama po. ang kasi, parang hindi siya nanindigan sa kanyang ginawa. Na tama at nasa legal ang kanyang ginawa, naglagay pa siya ng doubt doon sa kanyang ginawa. Saglit lang, di ba, mababalikan ka niyan. Kung may mali doon, bakit mo hinanda yung pera? Kasi sa pagkakalam ko, hindi lahat ng bangko talaga may nakahandang ganyan kalaki na pera. Advance ka talaga mag-submit niyan. O, meron ako, ganito, ganyan. O, ikaw ang bank manager, pinirmahan mo rin. So doon pa lang, walang problema. Kaya nga walang nakitang problema yung depensa, hindi na nag-cross. Pero yun nga yung bakit maglalagay ka ng kontrobersya? Na kahit ikaw mismo, nag-approve ka na doon sa pagre-release ng pera. Tama po. The fact na na-consummate yung transaction, natapos yung transaction,
na wala siyang objection dun sa transaction, bakit ngayon niya sasabihin na kahina-hinala? Bakit hindi at the time of the transaction niya in-elevate? So kung may nakita siyang something suspicious, dapat at the time of the transaction, hindi after the transaction o years after the transaction na sasabihin niya unusual. Dapat noon pa lang, hindi kompleto itong dokumento nyo, mali yung, hindi tugma yung authorized signatory nyo. Dapat doon pa lang nag-object na siya. Pero hindi natapos yung transaction na walang report, walang objection. So kung susundin po natin yung sinasabi niya, siya mismo nagkaroon ng pagkukulang. Siya mismo merong lapses doon sa pag-process ng transaction. Opo. Sir, nakikita niyo po bang makakaapekto ito sa ating banking industry sa mga ganito? Kasi naalala ko dati, yung BPI ata kung di ako nagkakamali, nung kini-question din yung bank accounts ni FPRRD. Pero hindi pa siya FPRRD noon mayor pa siya during that time kung di ako nagkakamali, kandidato pa lang siya. Kini-question yung bank account. Nagtataka kasi bakit may lumabas na transaction? Bakit na ganito, may kopyang ganito na umabot sa punto na maraming mga supporter ang nag-withdraw doon. Kabilang din natin, kung di ako nagkakamali, kung correct me if I'm wrong, si Senator Robin Hood Padilla na dati supporter, hindi pa siya senator, talagang siya na mag-withdraw or ipasasarado na yata yung account niya kasi parang hindi safe. Sa ganito pong mga pangyayari po, makakaapekto po ba ito sa banking industry natin, sa tiwala na hindi pala safe yung pwede pala ganito, ganyan, mapagdududahan. The more na, 'di ba, hinihikayat natin magbangko ang ating mga kababayan, mas safe pag magbangko, pero ganito yung mga isyung naririnig po natin, Sir Marvy. Apo. Bale, Sir Admar, napakalaking epekto nito sa publiko. Kasi unang-una po, ang batas ng bank secrecy ay ginawa to protect po yung privacy ng deposit. So, ibig sabihin, para ma-encourage ang mga tao na mag-save sa bangko instead na ilagay lang nila o itago sa bahay, nilagay po yung batas ng bank secrecy na walang kung sinong man ang makakaalam ng iyong deposit. Actually, hindi lang po yung amount Yung pagsasabi lang po na meron kang deposit sa ganitong bangko, bawal na po iyon. Violation yun ng bank secrecy. Kaya po ginawa ang bank secrecy to encourage the public na ang pera nila ilagay sa bangko. Kasi alam naman po natin na mga pera nasa bangko, yun naman po ang pinapautang ng mga bangko sa mga negosyante. So nakakatulong talaga ito sa economy natin. So kung ang publiko ay mawalan ng tiwala sa banking, withdrawin nila ang pera. Lalo na ngayon, nagkakaroon na ng mga digital currency. Pwede nila i-convert ito into crypto o dahil wala na silang tiwala, o ilagay sa ibang investment outlets. Ang confidential fund po ay hindi illegal. Ito po ay ginagamit at allowed by law. At ang pinakamalaki na confidential fund ay ang sa presidente mismo. Close to 5 billion pesos per year ang confidential and intelligence fund ni Marcos Jr. And every year, at the end of the year, to the last centavo ubos ang 5 billion pesos halos taon-taon na confidential and intelligence fund ni Marcos Jr. So ni katiting lang kung ikukumpara natin ang nangyari na 2 taon na may confidential fund si Sara Duterte sa Vice President at sa kanyang Department of Education. Pangalawa, hindi lang po si Sara Duterte ay may confidential fund. Sinabi ko na kanina kay Marcos, halos more than 80 to 100 agencies of government ang mayroong mga confidential fund. Ang magkakapatid na Rimulya, nung si John Vic, nung si Boying Rimulya ay nasa Department of Justice pa, kasama si John Vic Rimulya sa DILG, each one of them ay may around 500 million pesos every year na confidential fund. Hindi pa natin alam sa ombudsman kung mayroon din si Boying, malamang mayroon dyan.
sa panibagong budget niya na hihingin. So, hindi lang po si Sara Duterte ito. Kung hindi ipokrito at tarantado itong House Prosecution Panel at hindi gawa-gawang misteryo ang kaso nila, ba't hindi nyo inuna si Marcos Jr.? Saan niya ginagamit ang mga confidential fund niya? Kasi kung paano ginamit ito ni Sara Duterte sa standard of audit at sa standard of reporting, kapareho din po yan ang standard of audit and reporting sa lahat. O bakit singled out si Sara Duterte? Uulitin ko po, close to between 80 to 100 ang mga agencies of government na gumagamit at mayroong items sa confidential fund. So hindi tama yung sinasabi ni Ping Lacson na ang confidential and intelligence fund, nire-request mo lang yan kung kailangan. No! Bakit hina-highlight ang withdrawal, magkano wini-withdraw? Hindi po yon essential issue. Ang essential issue, saan ginamit? Paano ginamit? At paano ito nag-resolve into a standard of audit pertaining to the guidelines patungkol sa mga confidential and intelligence fund. Yun ang dapat na-establish kung ito ba ay hindi ginamit sa confidential and intelligence purposes. Alam naman po natin na magkaroon po ng oportunidad na naitalaga si Vice President Sara Duterte bilang concurrent secretary to the Department of Education. Ang kalaban po dyan ay CPP, NPA, NDF all over the country. Nag-i-infiltrate ang CPP, NPA, NDF sa Alliance of Communist Teachers or yung ACT teachers, both party list and organization. And we have more than 800,000 public school teachers, elementary and high school. At ang CPP, NPA, NDF, ginagamit niya ang ACT para mag-infiltrate, mag-build ng underground mass organization, mag-recruit para sa Communist Party of the Philippines, sumuporta sa New People's Army at sa National Democratic Front. At mayroong underground organization na illegal at ito ay listed as terrorist organization operating inside ACT at ginagamit ng Communist Party at ng NPA. Ang pangalan nito ay Kaguma, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Kaguma. And Kaguma, which is listed as a terrorist organization, ay lumalangoy at nagtatago sa isang front organization na Alliance of Concerned Teachers, kaya tinatawag minsan niya na Alliance of Communist Teachers. Kasi front organization talaga yan ng CPP, NPA, NDF. I should know. And it is affecting, every year, ang affectation and threat ay nasa 800,000 public school teachers, elementary and high school, na ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang ACT as front cover, at sa loob nito nag-ooperate ang CPP, NPA, NDF gamit din ng underground organization na nakatago na Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan. So when Sara Duterte was the Vice President, she was confronting all these security threats sa kanyang departamento all over the country, affecting 800,000 more or less na mga public school teachers and elementary and high school. Maliban po sa ACT as front organization na may nakatago at nakabaon na Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan, listed as a terrorist organization together with the CPP, NPA, and NDF by the Anti-Terrorism Council. Nandyan din po ang mga front organizations ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng kabataan at estudyante. Kagaya po ng Anak Bayan, Kabataan Party, not Akbayan, may Akbayan Youth, pero yun ay mga hilaw na komunista. Pero kaalyado din ang mga komunista. Grupo naman nila Hontiveros yun at nila Chel Jokno. Mayroon pong Anak Bayan, hiwalay ito at iba pa sa Akbayan at Akbayan Youth. Mayroong League of Filipino Students, mayroong College Editors Guild of the Philippines, mayroong National Union of Students of the Philippines, and so many more na mga ginagamit ng CPP, NPA, NDF, just like ACT. Ang Kabataan Party at Anak Bayan ang pinakanotoryos sa League of Filipino Students na mga front organizations na pinapatakbo at ginagamit ng CPP, NPA, NDF para mag-recruit ng mga underground at nakabataan upang pasampahin sa NPA at maging Communist Party cadre. Kagaya po ng sinabi ko, may Kaguma sa loob ng ACT. Ang Kaguma, illegal po yan at yan ay konektado sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF, Katipunan ng Gurong Makabayan sa mga
sektor naman po yan ng teachers, public school teachers, both elementary and high school. Ang CPP, NPA, NDF may tinatayo din po na lihim at patago na organisasyon sa hanay ng mga front organizations nila. Ito naman ang KM, Kabataang Makabayan. So sa mga chapters ng Anak Bayan, League of Filipino Students, College Editors Guild of the Philippines, Kabataan Party, nagbubuo ang CPP, NPA, NDF ng UGMO or the Underground Mass Organization na tinatawag na Kabataang Makabayan. KM. And it is affecting thousands and thousands of our students. Kung kaya nga every time may mga enkwentro ng mga sundalo at pulis laban sa mga NPA na mga teroristang grupo, karamihan po ang namamatay dyan, mga kabataan na nire-recruit mula sa UP, UP Diliman, PUP, and even sa mga high school na mga sakop ng DepEd. And that these are realities and facts na hindi pwedeng i-deny ng gobyerno mismo, lalo na ng National Intelligence Coordinating Agency, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, na ang pagre-recruit sa kabataan ay isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. At bilang DepEd Secretary si Sara Duterte, obligasyon niyang ito ay harapin. And because of that threat of communist terrorist infiltration sa sektor ng edukasyon affecting hundreds and thousands or millions of Filipino youth, decades and decades already, at pati sa mga public school teachers natin at public school employees natin, kailangan ni Sara Duterte dyan ang confidential fund. At isang elemento ng confidential fund ay ang confidentiality of the information, including mga informant, mga assets, at pati na po ang tipo ng mga intelligence project and operational project na mayroong pinoponduhan at ginagastusan mula sa confidential fund. Kaya nga confidential siya. Kulukoy itong si Jokno, kulukoy itong si Dilima, itong sila Luistro, walang alam o nagbubububuhan dahil iba ang interes nila. Bubulat-latin nila ang confidential projects, ang intelligence projects upang ipapahamak ang naging project and programa ni Sara Duterte kasama ang mga informant at mga assets nito. Mga kababayan, ang CPP, NPA, NDF po ay seryosong banta. Decades and decades ang nagbabanta para wasakin ang future at security ng kabataang Pilipino ay ang CPP, NPA, NDF. Ulitin ko, hindi lang po front organizations kagaya ng Anak Bayan, Kabataan Party, LFS or League of Filipino Students at College Editors Guild of the Philippines, National Union of Students of the Philippines, infiltration sa Student Council, infiltration sa mga university publication. Diyan po ako nagsimula, kaya kabisado ko yan. They are also organizing ang CPP, NPA, NDF ng Kabataang Makabayan. Yan po ang first step para ikaw ay ma-recruit papuntang NPA at papuntang Communist Party, papuntang NDF. Klaro? So, tama lang na mayroong confidentiality and element of secrecy ang mga misyon and programa na ginastusan at pinunduhan ng confidential fund at intelligence fund when Sara Duterte was still part of the Department of Education being the concurrent secretary designated by Marcos Jr. Anong problema doon? Diba? At ganoon din po sa Office of the Vice President. Katuwang naman siya ng gobyerno si Sara Duterte. So bakit tayo mag-aalangan na nagkaroon siya ng mga confidential fund, mahigit 100 po na mga agencies and bureaus and mga component na mga organisasyon ng gobyerno natin ay mayroong mga confidential and intelligence fund. At uulitin ko po, ang kay Marcos Jr. nga, umaabot ng 5 billion pesos every year. At wala man lang itinatanong itong mga kulukoy na kagaya ni Jokno, ni Dilima, na Hontivirus at ng mga kasabwat nila na pinapalabas nila na parang ninanakaw ni Sara Duterte po ang confidential fund and intelligence fund. Pati po ang mga style ng pagtatanong, ang presentation na parang patago at palihim na hinahakot ang pera. O ba't hindi nyo yan tinanong doon kay Marcos Jr.? Anong ginawa niya sa confidential fund niya na almost 5 billion pesos every year? To the last centavo, ubos. Ba't hindi nyo tinanong yan kay Boying Rimulya, kay John Vic Rimulya, at sa iba pang mga agencies of government?
why only Sara Duterte? At bakit ngayon nyo ito ginagamit? Kung anong standard ng audit and report na ina-apply sa confidential fund ni Sara Duterte when she was having those funds, nung panahon na mayroon pa siyang pondo nito, even sa DepEd pa, kaparehong standard din dapat ang i-apply sa lahat. O bakit parang atat na atat kayo na palabasin na dinadaya niya ang kanyang confidential and intelligence fund? So nakita nyo na kung paano ang basis at gaano kabigat yung threat of the Communist Terrorist Organization, CPP, NPA, NDF infiltration sa sektor ng edukasyon, at pati po bilang Vice President siya, alam ni Sara Duterte ang bigat kung papaano po winawasak ng CPP, NPA, NDF ang ating mga institusyon sa pamamagitan ng infiltration, radicalization, recruitment, and underground operations. Decades and decades na ginagawa nila ito. At nilabanan yan ni Sara Duterte kasama ng kanyang tatay, kasama kami, nung binuo namin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya ako nagkakaso, kay si Lorraine Badoy, kay Atom Araulio, kay Carol Araulio, kay Teddy Casino. Ongoing pa ngayon. O bakit walang nagtatanggol sa AFP at sa PNP at sa NICA kay Sara Duterte? That indeed yan ay tama lamang. Sapagkat kung wala ang mga confidential fund, mahihirapan kang bumili ng mga impormasyon, mag-recruit ng mga informant at mga assets. At hindi mo masusustain ang confidential and discreet intelligence projects kung wala kang pondo all over the country. Lalo na kung DepEd ka. Dahil involved ka sa pag-protect ng kabataan ng mga guro at mga kawani ng departamento. Lalo na ang mga kabataan na as early as 13, 14, 15 years old, pinagre-recruit yan ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa mga public high school, mga kababayan. So ako, sa tingin ko, kailangan lang ni Sara Duterte ito may paliwanag ng maayos. Kasi the confidential fund and the intelligence fund na sinasabi ng House Prosecution na parang dinaya, ninakaw niya, ay lumusot naman po ito sa audit report and audit evaluation. Ang hindi nga natin nakita, yung malalaking mga confidential fund na magbabalik tayo sa paniningil at pagtingin sa confidential fund ni Marcos Jr. at ng iba pang mga agencies of government. Bakit kay Sara Duterte lang? Mga kababayan, ang threat sa pangsiguridad na kalagayan ng ating bansa, partikular sa mga pampublikong paaralan, mga guro, mga empleyado, kawani, at mga kabataan at estudyante, nung si Sara Duterte po ay nasa Department of Education, and even until now that she is the Vice President, yan po ay mayroong malaking tungkulin din siya, nagampanan niya dapat yan, at katuwang siya ng Presidente sa paglaban sa mga banta sa seguridad ng ating bansa. Samantalang yung mga dapat imbestigahan, yung CPP, NPA, NDF na mga party list, na nakakakuha ng billions of funds mula sa gobyerno, hindi man lang iniimbestigahan. Yung kanilang party list dati, 7 yan sila dyan. Bayad muna, amoy pawis, Kabataan Party, recruiter ng NPA, Gabriela NPA Laber, at ang Alliance of Communist Teachers. O sana punta po for the last 22 years ang kanilang mga confidential, ang kanilang mga budget at mga pondo, billions and billions of pesos. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Yan ang dapat imbestigahan at kasuhan. Yan ang dapat pinapatalsik sa gobyerno. Ngayon, may 3 pa sila. Si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers, nandyan pa. Ganon din si Sara Ilago ng Gabriela NPA Laber Party List. At itong si Reneco na Kabataan NPA Recruiter Party List. And they are given free access to the information of the government while they are working and operating at the same time as CPP, NPA, NDF, urban infiltrators and urban cadre operators. Mayroon pa silang pondo at nakakakuha pa sila ng mga maleta at kasama sila ni Marcos at ni Romualdez para protektahan sila. Kita yung historical transactions mo. Kung ikaw, may plano na itago, hindi mo sa bangko ilalagay ang pera mo. Kagaya ng sinabi nyo, pwedeng ibili nyo na lang ng ginto. Kailangan yung pera, benta nyo yung ginto. So, ang paglalagay ng pera sa bangko, hindi po pagtatago.
dahil meron po yung records na pwedeng ma-generate kahit 5 years from now, 10 years from now. So, ayun po, hindi pagtatago po ang paglalagay ng pera sa bangko. So, kung pera po yan ni VP at sinabi meron siyang pera sa bangkong ganito, hindi niya po yun tinatago dahil yun po ay nasa bangko. Kung tinatago niya po yun, wala po yun sa bangko. Tsaka, nabanggit mo nga, may kapangyarihan ng AMLAC na makatanggap ng report kung suspicious ba ito o hindi, 'di ba? Pero parang wala naman yatang sinabi ang AMLAC na suspicious. Wala pa akong naririnig. Ang sa kanila lang, sila lang yung nagkwenta na mula noong mayor ata si BP Sara hanggang sa kasalukuyan umabot na daw ng bilyon. Pero yun nga yung paliwanag. Parang inad lahat ng pumasok, pati paglabas, i-add mo na say kahit same na amount lang yung pumasok tsaka lumabas, i-add pa rin yun. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Sir Marvy? Tama po. Tama po kayo. Kagaya rin po nung nabanggit nyo. Tama yung pagkakaintindi. Dapat nung time na po na nagkaroon ng mga transaction ng 100 million a week or 100 million a month, 125 million o billion, dapat at that time po reported na siya. Hindi po yung magbabacktrack tayo at sisilipin yung naging transaction ni VP. Dapat po kung naging suspicious siya, reported na siya at the time of the transaction. Ang nangyari po ngayon sa impeachment, wala pong reported sa AMLA, pero nagbabacktrack po tayo, nagtatrace back po tayo ng mga transactions ni VP. So parang ngayon lang natin sinisilip kung meron ba talagang unusual o suspicious din sa... So useless yung patakaran na suspicious at ano pa yung isa po, sir? Covered transaction. Covered transaction tsaka yung suspicious. Useless pala yung ganong paraan pala na hindi maagapan. Ang purpose nga nun para at least matrigger na, pero umabot pa ng ilang taon bago sinimulan. Kung meron mang pagnanakaw during, even before sa kanyang pagiging vice president, dapat na natimbrehan na yan ng AMLAC. Di ba yung patakaran po na yan, parang prevention is better than cure. Parang ganun ang proactive kumbaga at hindi reactive. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Sir Marvy? Tama po Sir Admar. So, ibig sabihin, nung time na Vice Mayor si VP Sara at nakita na nila yan, kasi sinasabi nila na tingnan natin, nung time na VP siya, kung magkano yung transaction niya sa bangko. So, dapat kung may something unusual, nung time na mismo yun, for example, meron siyang pumasok na hundreds of millions, dapat reported na siya doon sa AMLC kung meron something suspicious. So, ibig sabihin, doon mismo sa bangko na nagme-maintain ng account si VP Sara, noong time na yun, yung manager doon, wala nakitang suspicious sa transaction. Kaya hindi niya ni-report. Yun po, bakit ngayon po sinasabi na meron siyang suspicious transactions years after? So, dapat at the time noong vice mayor siya, reported na yun. So, ibig sabihin po, yung branch manager kung saan nagme-maintain ng account, then Vice Mayor Sara, wala siya nakitang something suspicious, kaya wala siyang nireport sa AMLC. Opo. Kayo po ba, gusto niyo po bang marinig din sa ibang ahensya ng gobyerno para gawing patas? Actually, na-raise din ito kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano na ginagawa niyang example ang Office of the President, kung sila din ba ay nagwi-withdraw kasi mas malaki yung kanilang intelligence. Kung kayo po ang tatanungin, para at least fair. Kasi pag sinabi mong unusual, nandun ka lang pero hindi mo naman alam sa ibang mga, saglit lang, ikaw branch manager ng DND, ng malapit sa OP, meron bang dyan, ganito? Pwede ba kayo mag-ano yan? Contact sa ibang mga branch, Sir Marvy, na meron ding kahalintulad na sistema po or na timing na merong ahensya ng gobyerno, lalo na yung may mga hawak na CIF,
Pwede ba kayo mag-usap-usap niyan? Uy, ano, Mare, meron ka bang ganito? Pwede ba yan, Sir Marvy? Sa kagaya po na nabanggit ko, meron po tayong bank secrecy. So, pero kung same bank naman po, since same bank siya, alam po ng mga officers ng bangko kung sino may mga accounts within that bank. So, wala po tayong nababiolate na bank secrecy. Unless na i-disclose natin to sa persons outside of the bank. So, for example, tama po kayo na balikan po natin yung una ko nasabi. Sinabi ng branch manager ng Land Bank Show na unusual. Kagaya ng sinabi ko, unusual compared to what? Unusual to kasi yung Wala siyang makumparahan, sir, kasi yun lang naman yung agency na nandoon na timing. Kasi ang show, nandun na yung malapit yung OVP. Yung sa DepEd naman, nandun mismo sa bakuran ata ng DepEd or malapit lang talaga sa DepEd. Sabi nga, dumaan sa fire exit. Yun pala, yung fire exit pala yun, ang labas nun, Office. DepEd na. So, walang ibang ahensya ng gobyerno. Wala siyang makukumparahan. So, ang kanyang makukumparahan is yung mga depositor lang talaga doon na Meron pa masasabi po niyang siya- unusual. Apo, meron pa po siya makukumparahan kung sakasakali lang po Opo, since we're talking of government agency. opo. Kung ang Office of the President is sa land bank din, nagde-deposit. Kahit sa ibang branch. Kahit sa ibang branch. Pwede siguro, Yun nga, tatawag siya sa kumari niya doon sa branch na saan hindi, yung... hindi po kumare, meron po tayong tinatawag na, for example, branch manager ka, meron po tayong tinatawag na branch banking group head, yung mas mataas sa'yo. Oh. Pwede mo, Sir Admar, for example, kayo po yung branch banking group head, pwede mo nyo po ba ma-check doon sa kabilang branch kung saan nandun ang Office of the President? Kung yung confidential funds ba nila, ganito rin ang manner of withdrawal. Kung halimbawa po, kasi... Kaya nga, mas maganda po, sir, na hindi lang branch manager talaga yung ipatawag doon para medyo mas mataas yung saklaw at malaman na unusual ba talaga to. Mas yung group head siguro ng mga, 'di ba? Anong tawag ba diyan sa mga pinaka branch banking group head. Oh, banking group head yan. So may hawak siyang mga branches. Oh, mas okay yan. Mas siguro mas okay 'yon na parang kagaya sa pagtawag nila kay Matibag na medyo mas nakakataas na nakakasaklaw nila doon. Hindi po ba? Tapos hindi lang po I think hindi lang Office of the President and Office of the Vice President ang may confidential funds. So DILG, DND yata at iba pa. DND, siguro yung DND, DOJ, most likely, land bank din ang ginagamit nito eh. So pwede pong sabihin natin, branch manager na malapit sa DOJ, ganito rin po ba ang pag-withdraw nila ng confidential funds? Para pag sinabi ni branch manager ng show na unusual, meron siya na pagkukmarahan na similar transaction and similar nature ng funds, which is confidential funds. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Sir Marvy, ano na lang paalala nyo sa ating mga kababayan na baka magdadalawang isip na sila na magbangko kasi mga ganitong usapin na kahit pala pag ikay napagdiskitan, lalo na sa mga negosyante, ganito pala yung pwedeng mangyari. Alam naman natin na napakarami ng mga batas. Kung hindi ako nagkakamali, maraming batas na nakakasaklaw sa bangko, sa finance natin po, no? Financial records po, Sir Marvy. Bali, dapat lang po maintindihan ng ating banking public yung trato ng AMLA o AMLC sa ating mga transaction. So, pag sinabi pong suspicious, it does not necessarily mean automatically illegal. So, tinitingnan po ng bangko yan, kung based dun sa historical transactions nyo, is hindi siya nagmamatch doon sa, for example, nabanggit ko nga, nagde-deposit ka ng 3,000 a day, galing sa kinita mo, bigla ka nag-deposit ng 5 million, that is suspicious. Pero not necessarily illegal. Pwede nagbenta ka ng ari-arian, kaya nagkaroon ka ng 5 million. So,
Yung po nakakapanood ng impeachment, pag sinabi merong something unusual o kahina-hinala, hindi po automatically illegal. Opo. And then, ayun naman po sa ating banking public din, I think hindi pa naman ganoon ka-lax. Stricto pa rin naman ang ating bank secrecy. Pero dahil nga sa nagiging politicized po ang impeachment, which is actually a political practice din naman talaga, medyo nasasabi nga natin na bend the law. Yung mga dapat hindi silipin, nagagawa nila ng paraan na silipin, which is years before pa nangyari na ang policy ng AMLA dapat at the time na naghinala ka sa transaction, dapat reported mo na sa kanila. Opo. Yun po. Naka-curious tuloy ako, Sir Marvy. Kasi yung male-maleta, saan pala winidraw yun? Hindi lang milyon yun. Hindi lang din daang milyon. Bilyong-bilyong piso yung naririnig natin. Yung Opo. pag-withdraw doon, during sa ano ba, parang meron yata sa nabanggit na galing din sa LBP. Paano? Yung mga ganun po, mahahalata ba? Saan ba galing yung possible lang pera na yon? Kung galing sa gobyerno, for sure, i-withdraw yan, tanging sa land bank lang ba? Ang alam ko, mandated po, pag government agency ka, mandated po na government bank ka mag-transact. Pero hindi po ito stricto. Meron din mga government agencies, I think, sa private banks. Pero priority po, or bulk of your funds, should be deposited sa government bank. Matagal ko na rin po sinusubaybayan itong issue na to simula ng flood control. And being a banker, sinasabi ko na itong corruption na ito, na-prevent sana kung strictly finalo ng mga branch managers yung suspicious transaction report. Hindi lang po branch manager. Kasi kami po sa bangko, ang mga covered transaction and suspicious transaction report, umaabot ito hanggang sa presidente ng bangko. So, kung meron mga billion-billion o hundreds of millions na wini-withdraw doon sa branch, kung saan nandun yung concentrated yung DPWH, dapat nakita na ito ng officers ng bank. Bakit po? Kasi it's very suspicious. Hindi ko nagagamitin yung unusual. It's very suspicious na DPWH and then may contractor, babayaran mo sila ng cash. Mag-withdraw na ka ng cash. Meron na po tayong mga online transfer. Pwede rin naman through manager's check, which is one-day clearing na lang. Very efficient, very effective, very fast. Bayaran mo ng 20 million si contractor, clear na yung kinabukasan kung using land bank check. Very suspicious po. Bakit po cash ang wini-withdraw nito mga DPWH? Hindi po kasi subject doon si BP Sara. Pag si BP Sara yung doon, mabilis talaga yun na huwag na lang yung proseso kung sasabihin mo lang naman din na unusual. Di ba? Tapos ikukumpara mo, wala ka pa palang experience. No, hindi ka naman nagtanong sa kumari mong branch manager sa ibang sa ibang sangay ng gobyerno, pwede ba to? Or baka natabunan lang ng maleta yung kaya hindi nakita at hindi naisip. Naku po. So ang nag-deliver nga po ng opening remarks for Article 1 of the Articles of Impeachment ay si Representative De Lima. So initially, ina-explain po niya yung basis ng Article 1 until eventually nagkaroon sila ng issue at nag-object na po yung defense at pinaboran naman ni Presiding Officer Escudero kasi umabot po to a point na si Representative De Lima ay nagbibigay na ng mga conclusions in relation to the facts and legal issues of the case. So hindi po kasi proper yung ganun kasi dapat ang gagawin lang ng prosecution, ipepresent nila yung legal theory nila tapos yung dapat magbibigay ng conclusion niyan ay of course yung mga senator judges pero based yun dun sa mga evidence at testimony na lalabas from their witnesses at sa mga ebidensya nga po nila. Hindi yung prosecution pwede magsabi nun directly. Kasi ang mangyari po dyan, parang sinasabi na ngayon ng prosecution na may ginawang krimen na ganito pero hindi pa naman napakita yung
ebidensya talaga. 'Di ba? In other words, premature pa po ngayon kung nagbibigay na ng conclusion si Representative De Lima. Kaya tama lang naman po at proper yon na pinigilan yun ni Senator Escudero as the presiding officer. Pina-strike off the record po niya yun. Kasi we have to remember kasi the unique aspect of the impeachment process ay ano po to, 'di ba? May political angle din siya in relation to the taong bayan kasi yung mga impeachable officer, or in this case, yung impeachable officer involved ay isang politician. So, madami pong nanonood talaga ng mga supporters ng impeachable officer na yon. So, kung makarinig po sila ng mga conclusory statements na hindi pa naman clearly established based on evidence, ang posible pong mangyari kasi doon ay yung mga nakikinig ay baka isipin na totoo na yung sinasabi dito ng prosecution. Pero currently, we have to remember, ang nagpe-prevail pa po ay ang tinatawag na presumption of innocence. So, in other words, lahat po ng sinasabi ng prosecution ay mga allegations pa lang po yan at hindi pa talaga established na may ginawang wrongdoing yung impeachable officer. So, yun lang po yung maganda ring maintindihan nyo dyan kasi pag nasasabi nga yung mga ganong statements ay it can lead to a political attack. Eh di ba hindi naman po dapat ganun yung impeachment process talaga niyan. Kasi ang purpose niyan ay to determine whether or not may impeachable offense ba na ginawa talaga yung impeachable officer. Tapos pag i-allow nga yung mga ganong side remarks, side comments, conclusory remarks that could lead or could be interpreted as a political attack, ay pwede yun ngayon sabihin ng taong bayan, yung mga nanonood, na this is simply a trial by publicity or a trial para lang sirain yung political reputation ng impeachable officer. Okay, so yan po yung possible rationale niyan. Kaya pinaboran ni Presiding Officer Escudero yung objections dito ni Defense Lawyer Attorney Poa. At sinabi pa nga po ni Attorney Poa dito, yung problem kahit na na-strike off the record ay nasabi na yun, narinig na po ng nanonood, nasa mga video na yun ng Senate, so pwede na yun gamitin ngayon as material, di ba? Kasi pwede nila i-play yun and then mag-insert sila ng mga commentary articles or videos. So, yan lang po. Anyway, yung pinaka-point ko lang po talaga, yung mga ganong remarks, side remarks could be interpreted as simply for trial by publicity purposes. Okay? So, in simple terms, tama po yung action ni Presiding Officer Escudero na pinigilan niya at pina-strike off niya yung records. And I'm assuming moving forward ay baka mas maging mindful na rin yung prosecution sa mga ganong statements kasi mas naging stricto na ngayon si Presiding Officer Escudero. Unlike dun sa first article kung saan medyo lenient pa siya nung sa mga opening statements ng prosecution at ng defense. Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga, ipapakita ko po sa inyo yung actual na batas para magets nyo talaga bakit naging issue yung unusual tapos yung suspicious. Kasi under the Anti-Money Laundering Act po natin as amended, which is RA 9160 po pala yun, and the most recent amendment is itong RA 11521. But the main law nga po is RA 9160. Okay, so anyway po, going back, under RA 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended, wala po kasing unusual na term dito or na transaction na ginagamit po yung batas natin. Ang meron lang talaga ay covered transactions, ito po, at suspicious transactions. So yung covered transactions, basahin na lang po natin para magets nyo talaga na hindi lang ako gumagawa ng kwento ko dito kundi yung batas po mismo yung nagsasabi. So covered transactions is a transaction in cash or other equivalent monetary instrument involving a total amount in excess of 500,000 pesos within one banking day. For covered persons under Section 38A, a single casino cash transaction involving an amount in excess of 5 million pesos or its equivalent in any other currency. So in simple terms, pag 501,000 pataas po ang transaction ng isang individual na hindi covered person, considered po yun siya as a covered transaction. So when you say covered transaction, kailangan po yan i-report ng bangko dun sa Anti-Money Laundering Council, yung ganong transaction. Tapos pag covered person ka naman, ang kailangan naman dun is ito, yung 5 million or its equivalent in any other currency. So yan po yung covered transaction. May specific amount po yan at may specific persons para mag-fall dito sa 5 million threshold para pumasok sa covered transaction at mag-report po or gumawa ng report yung bangko to the Anti-Money Laundering Council. Okay? So, yan po yung covered. Ngayon, ito naman, punta tayo next, suspicious transactions. So, suspicious transactions
are transactions with covered persons regardless of the amounts involved where any of the following circumstances exist. There is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. The client is not properly identified, so on and so forth. So masyado pong mahaba, so itigil ko na. So ang point lang talaga ng suspicious transaction, pag hindi po siya pumasok dito sa definition ng covered transaction na 501,000 pataas or 5 million in its equivalent for covered persons, pero ang tingin ngayon ng bangko ay mukhang ginagawa yun ng individual na yun na ganung amounts lang para makaiwas po siya at hindi siya pumasok dito sa definition ng covered transaction. So kung tingin po ng bangko may ginagawa para makaiwas, kailangan pa rin siya i-report as a suspicious transaction. Tuwing Lunes, Martes at Miyerkules, nakatakda ang regular na paglilitis ng Senate Impeachment Court sa mga kinakaharap na kaso ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, ilang impeachment trial na ang naantala dahil sa work suspension na idineklara ng Administrasyong Marcos dahil sa epekto ng masamang panahon. Kaya naman, pinag-aaralan na ng korte ang iba't ibang opsyon upang mabawi ang mga araw na nakansela ang paglilitis. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kabilang sa mga pinagpipiliang hakbang ang pagkakaroon ng make-up days kung saan maaring magsagawa ng trial tuwing Huwebes, Biyernes at Sabado. Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days na allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So, ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment. Posible rin anya na dagdagan ng 1 hanggang 2 oras ang bawat pagdinig ng impeachment trial. Mula sa kasalukuyang schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ay maaari itong palawigin hanggang alas 4 o alas 5 ng hapon. Bukod pa rito, tinitignan na rin ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigo ng prosekusyon upang mapabilis ang paglilitis. Sinabi pa ni Tonggol, isa rin sa mga dahilan ng pagtagal ng trial ay ang mahabang oras ng pagtatanong sa mga testigo. Sa ilalim kasi ng Senate impeachment rules, isang testigo lamang ang maaring iharap kada araw. Gayunman, umaabot ng hanggang 3 araw ang pagtatanong ng prosekusyon sa isang testigo. It's really a group effort, no? Yung pagbabawas ng mga araw natin or paghabol ng araw natin. Unang-unang effort yan ng both parties through the dropping of either the articles na ipepresenta or the witnesses. Nilinaw pa ni Tonggol na hindi kinukonsidera ng impeachment court ang pagsasagawa ng online trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa rin napag-uusapan ng korte ang posibilidad na ibaba ang kinakailangang bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Una na ring nanindigan ng korte na 16 na boto o 2/3 majority ng mga senador ang kinakailangan upang mahatulan o makonvict ang sinumang impeachable officer. If a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. Pinabulaanan pa ng impeachment spokesperson ang kumakalat na impormasyon na umano'y panliligaw ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa ilang minority senators. Kabilang umano sa nililigawan ang mga setter judges na sina Loren Legarda, Jinggoy Estrada, magkapatid na Camille at Mark Villar, kaugnay sa boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika.
kahit nadagdagan pa nila yan, dahil sa pamamaraan ng paglilitis ay hindi nasa hulog, ganun pa rin yan. Matagal. Kasi nga, gaya ng obserbasyon natin. Unang-una, yung presiding officer, mahina. Hindi niya nakokontrol ang prosedimento. Hinahayaan niya na lumaban ang mga prosecution lawyers sa regla. Hinahabayaan niyang makipag-debate o kaya makapagkampanya habang ginagawa ang paglilitis na dapat ipagpresenta lamang ng testigo. Pangalawa, yung mga prosecution lawyers mahina mag-conduct ng direct examination. Parang ang tingin natin, masyado silang conscious na may mga camera sa kanila. Kaya sa halip na may iksi ang tanong na direct to the point, pinapahaba nila. Kaya hindi mo napapansin, pati si Escudero nakikialam. Siya na lang nagtatanong kasi hindi marunong. Yung prosecution lawyer nagtatanong. O kaya naman, kung tama man ang tanong at may sagot, sa halip na tanungin kaagad sa mga susunod na katanungan, inuulit pa yung sagot bago magtanong, ay talagang hahaba ang prosedimento. Kaya kahit po anong gawin ninyong dagdag dyan, matagal talaga yan. Another thing, ang prosecution, ang hiling presenta ng mga testigong worthless and useless. Kahit na hindi contentious ang issue, nagpipresenta sila ng testigo. Kaya halimbawa, hindi naman pinag-uusapan at hindi naman itinatanggi na doon sa Article 4 kaugnay sa betrayal of the public trust, di manong pagpamanta ni BP Sara noong November 23, 2024 ay hindi naman questionable o hindi naman issue na sinabi niya yung mga yon. Pero, nagpresenta sila ng testigo na sinabi niya yun. Wala naman nag-question doon. Admitted na nga yun ang pinag-uusapan, yung mga sinabi niya, babagsa sa pagbabagsa, sang-ayon sa batas, o isang inciting to sedition of pagiging kayat na ibagsak ang gobyerno, sang-ayon sa Kodigo Penal. Yun ang issue doon Kaya dapat, ang kanyang testigo, kung meron ba silang ipipresenta, yung pagpapatunay na gano'n ang kalangalan. Ay, hindi. Kung ano-ano mga pinipresenta nila, video, dito, testigo sa NBI, pinatutunayan na meron mga salita, na yung mga, wala nga, hindi nga pinag-uusapan niya. So, sinayang ang panahon na magpresenta ka ng ebidensya na hindi naman issue, hindi contentious. Kaya dyan sa yung Article 1 ngayon. Hindi naman pinag-uusapan na tumanggap ng pera ang Office of the Vice President o ang Department of Education ng confidential funds. Aminado naman yun. Ang issue labag ba sa regla, sa pamamaraan na itinakdaran sa paggastos mo o hindi. Hindi yung pati yung size, yung bulto ng pera na tinanggap. Pag may presenta ka doon, may AI ka pa. Hindi naman kini-question na tumanggap Saan ka magpipresenta doon na ito, ganito, tinanggap, ganito, hindi ganyan. Ay, hindi nga questionable yan So, nagsasayang ka talaga ng oras. But that is one of the reasons why ang mga tao hindi na interesadong manood kasi nga, puro kalokohan lang ang pinipresenta ninyo. Nagsasayang lang ng oras. Kaya nakita nyo na, pati ako na, nakakatulog na. Pangalawa, tingnan nyo, yung tatlong sindon, pinupulaan nila. Bakit na wala dun sa session? Unang-una, maraming mga senador
ang talagang aantukin ka. Ang iba nga, tumatayo na lang, nagkikwentuhan para mawala lang yung antok. Ang iba naman, yun, doon na sila sa labas, manood. At wala naman ng problema doon na wala sila sa group. Kasi nanonood sila sa screen. Nakikita nila yung mga payag ng testigo, yung galaw ng testigo, yung mga ebidensya. At kahit sila may transcript, babasahin mo na yan, alam mo na kung ano nangyari. O pareho natin, kung hindi mo napanood, pwede yung replay, panoorin mo. Alam niyo, meron akong nakasama na Yes. prosecution lawyer. Walaan niyo kung sino na. Hindi ko Ayun. na sabihin. Baka ayaw niya sabihin. Prosecution lawyer siya, at kongresista siya. Sabi ko siya, sino na papakulo ng mga presentasyon ninyo? Sabi niya, si lead counsel, si Luis Nunao. Yung mga private lawyers. Kaya naman pala ako, palpa kayo eh. Gaya ng sinabi ko, yung mga pinaliwanag ko kanina, sinabi ko rin sa kanya yun. Nagpipresenta kayo ng hindi na dapat nagpresenta. Nagbibigay kayo ng ebidensya sa isang bagay na hindi naman kinikwestiyon. Aminado naman. Kaya nagtatagal. Yan ang problema ninyo. Siyempre, hindi naman siya makaimik. But sinabi ko sa kanya, kasi alam niyo, kung anong sinasabi ko ng kayagan sa publiko, sinasabi ko in private sa mga kahit na sino sa kanila. Wala tayong iniiyagan sa kanila. Basta tayo, kung ano yung totoo, ano yung nakikita natin, at para makatulong sa kaliwanagan ng mga issue dito, isasabihin natin ang harapan at talikuran, yun ang sasabihin natin sa kanila. Inilatag ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga dahilan kung bakit sila naghain ng pangalawang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., legal counsel ni VP Sara sa inihaing reklamo, naniniwala silang nagsisinungaling si Madriaga sa kanyang mga sinumpang salaysay. Nakabatay ang naturang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na ginawa noong April 11, 2026 at binasa sa House Justice Committee noong April 14. We believe it's perjurious, so talagang kailangan panagutin si Ramil Madriaga para dito. Nabanggit ko na rin na actually the supplemental affidavit proves that the first perjury is perjured. Dagdag pa ni Panelo, isa rin sa mga dahilan ng paghahain ng ikalawang reklamo ay upang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo umano si Madriaga na maaaring gamitin ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara. The reason why we exerted all this effort to file the second complaint is because we want to show the people also na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness. So ganun din yung character ng mga taong nasa likod ng impeachment. Wala talaga silang basihan, talagang politika lang ang habol nila. Pero iginiit ni Panelo na may naririnig silang bulung-bulungan na maaaring hindi na ipresenta ng prosecution si Madriaga bilang testigo laban sa Vice Presidente. Bagamat hindi nila pipigilan si Madriaga na tumistigo sa impeachment court, pananagutin pa rin nila ito sa mga pahayag na itinuturing nilang kasinungalingan. Nagsisinungaling yan si Madriaga, hindi namin kayo pipigilan. Siyempre kakasuhan namin siya dahil kailangan niyang managot dun sa mga kasinungalingan niya. Wala naman kasing bearing kung mapatunayang nagsisinungaling siya sa impeachment court. Kung walang final na kaso, walang consequence. So kaya final itong criminal complaint para may consequence dun sa mga kasinungalingan niya. Para sa kampo ni VP Sara, maaari umanong makaapekto sa kredibilidad ng prosecution at sa impeachment case laban sa Vice Presidente kung maipapakita nilang hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang testigo. Meron siyang impact in a way na pag pinapakita namin sa tao kung gaano kasinungaling tong si Madriaga, naaapektuhan yung credibility ng prosecution at ng impeachment effort against the Vice President in general. So that's always been our opinion from the very beginning of all of this. When we first filed the first perjury complaint, we said parang Trojan horse yan si
si Ramil Madriaga. Parang because of that, magka-crumble yung kaso ng prosecution. Dahil dito, sinabi ni Panelo na posibleng pinag-iisipan na ng prosecution kung ihaharap pa nila si Madriaga bilang testigo. They've realized na masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga. So there's a question of whether they will present him at all. Samantala, sinabi rin ni Panelo na pinag-ingatan nila ang paghahanda sa ikalawang perjury complaint upang hindi umano ito madaling may basura. We went through all this effort to put pressure also on the Department of Justice kasi alam naman natin na of course kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. So we don't want to give them any reason to dismiss the complaint. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss dahil sa politika may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara. Yung combined ng first and second perjury complaint, ang total na po niyan is 1,000 pages including testimonial and documentary evidence. So malakas po yan. Kapag dinismiss po yan, may magic dyan. Naghain ang kampo ni VP Sara ng motion to consolidate upang pagsamahin ang dalawang perjury complaint laban kay Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Ayon kay Panelo, magkaugnay ang dalawang reklamo dahil parehong nakatuon sa mga sinumpaang salaysay ni Madriaga. Doon nga po sa sinabi ni Attorney Paulo na may tuturing na Trojan horse itong si Madriaga sa panig ng prosecution kasi nga po kung itutuloy talaga ng prosecution team na gawin siyang testigo sa impeachment court, ito talaga ay magiging mitsa ng parang sasabog na talaga sa mukha nila yung mga kasinungalingan ni Madriaga. Ano pong masasabi? Any other comment po on this, Attorney? Unang-una, yung audio nyo napakahina. Hindi lang mahina ang audio nyo, pawala-wala pa. Ayusin nyo muna yung audio nyo at halos hindi ko kayo maintindihan. Now, regarding Madriaga, matagal na aking sinabi yun. Na pag pinilit nila ng gawing testigo yan, to quote my own son, Attorney Paulo, that's their funeral. Sapagkat walang sinabi doon na hindi totoo, na hindi kasinungalingan sapagkat napakadaling ma-validate. Pag tinignan mo lang yung record, kasinungalingan na agad. Ang problema kasi, masyado silang desperado. Kumakapit sila sa patalim. Kaya yung kinakapitan nilang patalim, yun mismo ang ibabaon sa kanilang katawan. Kaya yung impeachment pa yan, mula pa doon sa simulang Article 4 hanggang Article 1, nagpapakita lang na talagang walang patayang legal. Kaya tumigil na lang sila. Sinasayang lang nila ang pera ng bayan, sinasayang ang panahon ng Senado, at lalo na lang ginagalit ang taong bayan sa nakikitang kalokohan na impeachment laban kay Inday Sara. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, iginit din ni Vice President Sara Duterte, Attorney, na hindi lamang siya dapat managot sa usapin nga ng transparency and accountability. Kinwestiyon niya ang Malacanang, ito nga sa pagbubunyag ng kanyang planong 6 na araw na biyahe sa Japan. It actually personal leave po. At hiniling na ilabas din sa publiko ang mga travel authorities at gastusin ng lahat ng opisyal at tanggapan ng gobyerno. Samantala, hiniling din ni VP Sara sa Senate Impeachment Court na pabilisin na itong kanyang paglilitis upang agad na malinawan ang publiko sa mga aligasyon laban sa kanya. Aniya, mahalagang maging mabilis yung proseso alinsunod sa prinsipyo ng speedy administration ng justice, Attorney Sal.
sa una pong sinabi ni VP Sara patungkol po dun sa transparency, Attorney Sal, dapat talaga bang lahat ng opisyal ay maging transparent pagdating po sa kanilang mga gastusin, pagdating sa travel nila, Attorney, at pag magli-leave po sila? Walang problema dun sa transparency or accountability. Lahat talaga dapat sa gobyerno patupad yan. Ang problema, nagiging selective nga sila. Kagaya niyan, meron siyang biyahe, kailangan pa bang ibulgar ang kanya travel itinerary? Okay lang yan kung ordinaryong opisyal yan. Dahil wala namang banta sa buhay ng opisyal. Pero ito, alam nating lahat na mayroong continuing threat sa kanyang buhay. Marami ang sa kalaman ng VP Sara ang gustong talagang sibakin siya, tanggalin siya, pwede patayin siya. Bakit kailangan mong ilabas ang kanyang travel schedule? So kung ilalabas mo yan, malalaman ng mga gustong pumatay sa kanya, kung saktan siya, ang kanyang mga pupuntahan at maaaring abangan siya doon. Kaya hindi kailangan sabihin. Although ordinarily, hindi masama ang ilabas kung ordinaryo pa lang na opisyal na wala namang interest sa'yo ang mga kalaban mo. Pero dahil yan high profile public figure ito, at napapalong na sa isang masalimot at mapanganib na prosedimento laban sa kanya, kailangan ang gobyerno siya dapat na magbigay ng proteksyon sa kanyang mga kawani. Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment, na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official, kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, Attorney? Hindi nga lang basta hilaw no. Yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, It's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Diba? Sunod-sunod na yan. Because Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, ito, feeling ko nito, panic mode na ito, yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis na ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days, September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga apol, di ba? Kaya kabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, Attorney naman. Lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman. Attorney, pagdating naman dun sa for example, na natapos tong impeachment, tapos walang hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga,
hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera. Talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Oh, definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, attorney, grape threat yan. No joke, no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. The numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila. Because, pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso, may mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte, Oo. Actually, attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin. Even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals, ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But, wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako Ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian, kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JL. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito lapid na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni
Senator Alan Peter Cayetano, and also with Chis Escudero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na complete 160-degree turn ng kanyang posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw sa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a little Latin. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng prosekusyon, dapat sabihin yan ng bise sa kanyang defense team. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilitis ng mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ng prosekusyon, yan daw mismo ang ginagawa nila. Pero yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. ang dapat daw pagsabihan ng bise ay ang mga abogado niya. Madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo. Ayon sa House Prosecution Panel, para mas mapabilis pa ang proseso, makakapagbawas pa sila ulit ng witnesses dahil sa judicial notice ng Senate Impeachment Court sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa issue ng confidential funds. Ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. Ano? So, yung mga gusto namin ilagay na witnesses dyan, hindi na kailangan. Kalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. Ang Akbayan Party List, sinabing kung gusto ng bise na mapabilis ang impeachment proceedings, magpakita ito sa trial. Pero sabi ng bise, hindi po totoo yun kasi fully represented ako ng ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil naman sa masamang panahon, ilang beses nang naantala ang paglilitis. Sabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, pwede naman daw magkaroon ng make-up session. Kung magkakaroon ba ng session ng Thursday o Friday or Saturday, of course that is always under consideration and advisement at makalalaman natin yan if yung Senate President at yung Presiding Officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end. Some senators are saying na baka mas magandang sa hapon, mas mabaligtad para yung trial naman yung up to sawa and then limited naman yung time ng legislative agenda ng Senado. Okay, so dito ngayon most likely nagre-revolve yung clarificatory question ng judges kasi tinatanong nila ngayon kung let's say hindi pasok sa covered transaction yung action ng OVP at ng DepEd, pwede ba siya pumasok sa suspicious transaction na rineport pa rin ng bangko? So yun yung clarificatory, yung tingin ko lang po na point ng clarificatory question. But if you actually look at the actual facts that was presented, lampas po sa millions naman yung dinidiscuss doon, di ba? 30 million, 100 million. So most likely,
kahit na hindi siya suspicious transaction, ay tingin ko pasok pa rin po yun sa covered transaction. Pero hindi lang po makasagot yung mga prosecution witnesses kung whether or not ni-report ba nila kasi may prohibition po, 'di ba, sa Anti-Money Laundering Act as amended, which is this one. Ipakita ko lang din po sa inyo. Ito yan, Section 8A. The AMLAC and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after their separation from the AMLC. The AMLC shall formulate, so on and so forth. So hindi pwede i-divulge yung mga Anti-Money Laundering Act na records. So kaya kung pansin po nyo, tinatanong yung bangko, sinasabi po ng witnesses na hindi nila ma-discuss yun, tapos sinasagot nila medyo indirectly na wala naman daw exception sa batas. So they were insinuating na nag-report sila, pero hindi lang nila sinasabi na nag-report talaga kami sa AMLAC. So yan yung yung kailangan yung i-take note dito. Wag po kayo magguluhan kasi wala pong unusual transaction under the law. Ang meron lang covered or suspicious transaction, and even if pasok siya sa covered transaction or suspicious transaction, this is simply a reporting mechanism naman po yan na ini-instruct sa mga covered institutions like the banks na ibigay nila yung report na yon sa Anti-Money Laundering Council. Hindi rin po automatic porket considered siya na covered transaction or suspicious transaction ay ibig sabihin may illegal na agad na ginawa. Hindi din po yun ganun. Kasi again, this is primarily mainly for record purposes lang, for reporting purposes under the law. Okay, and then kailangan dyan further mag-investigate pa yung Anti-Money Laundering Council to determine kung whether or not meron ba talagang mga illegal na ginagawa yung mga persons na yon na na-cover nitong mga report under covered or suspicious transactions. Okay, so yan po as to covered and suspicious transaction. Ngayon po punta naman tayo sa unusual. So dito po makikita natin yung isang tinanong ni Senator Tulfo Erwin, nagduda po ba kayo sa ganito kalaking halaga? So ang sinabi naman dun ng bangko, yung personal opinion niya, parang napapaisip lang sila ano kaya yung purpose. Pero for them, hindi naman siya considered as a suspicious or an unusual na transaction kasi ang explain po nila doon, properly documented naman, may mga official documents from the OVP, DepEd, kaya nag-release din sila ng funding. So in other words, since may mga documents lahat, di papasok po ngayon yung presumption of regularity ng mga government actions natin. Kasi ang reason po kaya may ganitong presumption sa mga government actions, kasi pag lahat ng action, kung let's say hindi lang sanay yung bangko makita or makatransact ng ganun kalaking amounts involved, ay posible ngayon magkaroon ng problem sa mga government actions natin. Yan po yung sinabi ko dito. May ganyang legal principle, which is itong presumption of regularity, kasi mas mahirap po if lahat ng alleged unusual actions ng government, may it be financially related or not, ay pagdudahan. Kasi baka po hindi na maka-function ang government pag ganyan. Kasi mapaparalyze, diba? Lahat na parang, teka muna, hindi tayo sanay sa ganyan, unusual po yan, i-review muna natin. Baka for emergency purposes po pala yun or for immediate na use nila ng office na yun. Tapos dahil lang ba hindi sanay yung bangko mag-transact sa ganung amount, ay hindi na nila i-release. Which is hindi po yun pwede kasi yun nga, presumption of regularity. So yan po yung maganda nating tandaan dyan. Kaya in very simple terms, maganda tong sinabi ni Senator Cayetano na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Diba? Kasi yun nga po, not only does it enjoy presumption of regularity, ang may burden din yan kung you are going to allege na may ginawa siyang something illegal, kailangan mo po mapakita clearly niyan yung essential elements of the crime na ina-allege mong ginawa ng isang respondent or akusado. And then idagdag ko lang din po kasi may nakita akong comments na nagsabi na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Pero it doesn't also mean na legal na yung pagkuha ng pera. So ang masasabi ko lang po sa ganung comment, we have to remember, meron nga tayo nitong presumption of regularity. So if you are questioning it now na posible ring illegal nga yung nangyari paglabas ng pera, nevertheless, kung hindi mo pa po na fully establish yung essential elements of the crime, ang nag-a-apply ngayon is the presumption of regularity. So mali po yung ganung statement kasi it is presumed regular, presumed valid po yung pinaggamitan ng pera at present. Okay, so yan lang naman po as to the unusual, suspicious, and covered transactions. At isa pa pong maganda lang din i-take note natin dito, hindi kasi yun din yung main issue talaga eh. Kasi the main issue of this article of impeachment is alleged misuse. So we have to remember, it was already stipulated upon by the parties na totoo yung cheque, kinuha nga nung offices, nung OVP at ng DepEd yung funds. So wala na sanang question talaga dun sa mga
suspicious or unusual transactions na yun. Dapat sana pumunta na sila sa next step or sa next issue kung paano ma-establish ang prosecution yung misuse. Kasi yun nga po, stipulated na nangyari talaga yung cheque at yung pag-release naman ng funds. So yan lang po, hopefully mas naintindihan nyo po talaga itong current issue na medyo minsan nagkakaliko-liko at mas gumugulo patuloy yung taong bayan. So yan po, and ito meron ding interesting na sinabi si Senator Risa. First time, okay, ito tungkol din to na sinabi nung bank na in her 30 plus years of practice, first time daw niya maka-experience na ganun kalaking amount sa withdraw. But again, even if it is unusual, wala naman pong prohibition sa batas sa unusual na pananaw ng isang bank officer. So, hindi po automatic, illegal agad yun porkit hindi lang siya sanay. Okay, yan talaga yung pinaka-point ko lang talaga dito. So, yung direct examination po, yun yung pag-present ng side nung party to the case dun sa witness nila. So, in this case, prosecution po yung nagpe-present ng witness nila. So, yung purpose po ng direct examination nila dito sa prosecution witnesses na to ay para mapalakas yung legal theory or yung kaso nila, para ma-establish talaga nila yung gusto nilang mapakita. So ngayon, ang purpose naman po ng cross-examination ay para basagin yung legal theory or yung legal position or yung kaso ng prosecution. So kung hindi po nag-cross-examine ang isang party or ang defense in this case, it means ang tingin ng defense niyan ay hindi napalakas or na-establish ng prosecution yung kaso nila kasi wala silang kailangan i-clarify or basagin. And if we actually look at the occurrences in the proceeding, nagkaroon naman po ng stipulation of facts, diba? So yung as to the actual land bank checks, whether or not nangyari ba talaga yung pag-disburse ng funds, ay stipulated na, agreed upon, admitted by the parties. So parang wala ng purpose talaga yung pag-present ng prosecution witness na to. At nagkaroon lang po ng clarificatory or ng cross-examine si Attorney Powa dito sa second witness. Pero yung tanong nga lang din po ni Attorney Powa, kung papanoorin nyo po itong part na to, ay more on tungkol lang dun sa kung bakit dumaan sa fire exit yung officer na nag-receive ng funds from the bank. Kasi parang ginagawa ding issue na sa fire exit daw dumaan. So in-explain ni Attorney Powa dito or tinanong po niya na posible ba kaya daw doon dumaan ay dahil magkatabi lang yung offices. Parang ganun po yung pagkaintindi ko sa part na yon. So yan lang naman po ang most likely reason at purpose yan kaya hindi nag-cross-examine si Attorney Powa. Again, it is because most likely confident sila sa current situation nila after na nag-direct examination yung witness. Hindi na dumaan sa cross-examination ang mga testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nasa prosecution din daw ang burden of proof ayon sa depensa. Hindi sumang-ayon ang depensa dito sa panukala ng impeachment court na baguhin ang proseso ng pagsasagawa ng impeachment trial. Kaya ngayong day 10 ng paglilitis, tuloy lang dun sa original na schedule. Pero pagkatapos ng paglilitis kanina, ayon sa depensa, nothing damaging sa mga testimonya ng mga testigo ng prosekusyon. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte, wala sa kanila ang burden of proof kundi nasa prosekusyon ng bola para patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. Sa kanilang isinumiting response sa impeachment court, kaugnay ng unang isinulong ni Senator Bam Aquino na pagbabago sa proseso ng paglilitis, sinabi rin nilang lalabagin ng anumang pagbabago sa proseso ang fair play at due process. Bukod pa riyan, ang punto na taliwas ang panukala ni Aquino sa napagkasunduan na ng dalawang panig at ang naaprobahang pre-trial order. Ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies, and the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Natuloy na ngayong araw ang paglilitis sa Article 1 o ang paglustay umano ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pero hindi na rin nag-cross-examine ang depensa kay Violeta Constantino na dating manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch. Nang isa lang ang pangalawang testigo na si Nanita Camposano, naging mabilis lang ang cross-examination ni Attorney Powa, kaugnay ng issue kung bakit sa fire exit dumaan si Edward Fajarda ng DepEd. Bit-bit ang pina-encash na mga pera na may kabuang halaga na 125 million pesos. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir.
No further questions, Your Honor. Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But, our job is to just elicit the answers from the witnesses, no, and to clarify certain matters. Bago ang presentasyon ng mga testigo, tinutulan ni Atty. Powa ang opening statement ni House Prosecutor Laila de Lima dahil naglalaman daw ito ng conclusion of facts and law. Ang conclusion of facts ay tumutukoy sa aktwal na nangyari base sa mga ebidensya, habang ang conclusion of law naman ay kung paano ginamit ang legal rule o mga batas sa iniharap na ebidensya. Sa mga paglilitis sa korte, tanging ang hukom o ang judge lang ang nagbibigay ng conclusion of facts and law. Ibig sabihin kasi sinasabi mo na ginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi pa napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niya.